Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating mong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kapitulo 4, talatang 12 hanggang 17. Nang marinig ni Jesus na si Juan ay naibilanggo, pumunta siya sa Galilea. Mula sa Nazaret ay pumunta siya sa Capernaum at doon nanirahan. Ito ay nasa tabi ng dagat, sa may hangganan ng Sibulon at Naphtali. Ginawa niya ito upang matupad ang inihula ni Propeta Isaias na nagsabi, ang lupain ng Sibulon at ang lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayong Jordan, Galilea ng mga Hintil. Ang mga taong nananahan sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Sumikat ang ilaw sa kanila na nananahan sa puok at lilim ng kamatayan. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus. Sinabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga hinahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinapian ng mga demonyo, mga may epilepsy, at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Sino ba ang huwaran ng ating mga anak? Hindi ba kung hindi tayong kanilang mga magulang ay yung mga nakakatanda nilang ate at kuya? May kasabihan nga na like father, like son. Sa usapin ng agham at sensya, ang pagkatao ay naimpluwensyahan ng mga genes at chromosomes ng mga magulang. Naging resulta ito ng pagkakahawig sa anyo, pagtindig, paglakad, pananalita, at iba pang mga mannerism. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli kaming sinamahan sa aming morning devotion. Excuse me. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Ikaw ang maghari sa akin. Ang salita mo, O Diyos, ang siyang mangusap sa bawat nakikinig. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi naging hayag ang childhood years ng Panginoong Hesukristo sa ating apat na ebanghelyo, sa Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Nakita na lamang natin na matapos isulat ni Lucas, chapter 2, verse 20, na ang batay lumaking malakas
marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Nang sumunod na eksena ay 12 taon na ang Panginoong Hesukristo. Ayon sa Lucas 2:41-42, taon-taon tuwing piyesta ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Matapos ang pangyayari na nawala si Jesus sa paningin ng kanyang mga magulang sa pagkakatawang tao ni Jose at Maria, at ang pagkatatagpo nila sa kanya sa templo na nakikinig at nagtanong sa mga dalubhasa sa kasulatan. Nagtaka at namangha ang mga guro, maging ang kanyang mga magulang sa kanyang ipinamalas. Tinapos ang kabanata sa pamagitan ng paghahayag ni Lucas na si Jesus ay naging isang masunuring anak at patuloy siyang lumaki na may pag-unlad ang kanyang karunungan. Lalo pa siyang kinalugdan hindi lamang ng Diyos kundi maging ng mga tao. Kapag ang mga tao ay nagsasalita ng pagkakilala kay Jesus, ang ibig nilang sabihin nito ay ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ang pagiging Kristiyano ay higit sa pagkakilala o kaalaman tungkol kay Jesus, dahil ito ay nangangahulugan ng pagkakilala ng personal kay Jesus. Sinasabi niya sa kanyang panalangin ang kahalagahan ng pagkakilala sa tagapagligtas. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa isang bayaning manlalaro ay hindi kasing kahulugan ng pagiging kaibigan niya. Maaari kang makabasa ng lahat ng artikulo tungkol sa hinahangaan mong manlalaro. Maaari mong maisaulo ang lahat ng istatistika at makapangulikta ng mga alaala tungkol sa kanya. Ngunit hindi mo naman talaga siya nakikilala ng personal. Kaya't upang makilala mo ang lubusan ang iyong hinahangaang atleta, hindi sapat na panoorin mo lamang siya habang naglalaro, kundi kinakailangang magkaroon ka talaga ng personal na kaugnayan sa kanya sa pamagitan ng paglalaan ng panahon na makasama at makausap siya. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag sinabing kilala ng isang tao si Kristo, ito ay nakabatay sa kanyang personal na kaugnayan. Sila marahil ay may regular na komunikasyon at naglalaan ng panahon sa isa't isa. Ang makilala natin ang Diyos, kapag kilala natin ang Diyos at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ayon sa Unuhan 5:20. Paano mo nga ba makikilala si Jesus? Sinasabi sa Roma 10:9 na kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan mong sumampalataya na si Jesus ay Panginoon at siya ay bumangon mula sa mga patay. At ang dahilan kung bakit siya namatay ay upang bayaran ang iyong
mga kasalanan. Sa sandaling magtiwala ka kay Kristo, nangangahulugan itong tinanggap mo na siya at ikaw ay magiging bahagi na ng kanyang pamilya. Bilang karagdagan, sinasabi din sa Juan 3:16 na ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama sa buhay na tinutukoy dito ang buhay sa piling ni Kristo magpakailanman sa langit, at iyon ay nakalaan para sa iyo at sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipinaliwanag ng Efeso 2:8-9 na ang kaligtasan ay dahil sa kabutihan ng Diyos, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang pagkakilala o pananampalataya kay Jesus upang maligtas ay hindi nakabatay sa kung anuman ang ating magagawa, kundi ito ay nagmumula sa ating pananampalataya at ang nagpapatuloy na kaugnayan sa Kanya ay nag-uugat sa pananampalataya. Ang kalaguan sa espiritual ay nakakamit sa pamagitan ng pagnanais na maging kawangis ni Hesukristo. Pagkatapos na maranasan ng isang tao ang kaligtasan, ang bagong Kristiyano ay nag-uumpisa na sa proseso ng paglagong espiritual sa layunin na umunlad sa pagiging Kristiyano. Ayon kay Apostol Pablo, ito ay nagpapatuloy na proseso habang nabubuhay ang Kristiyano sa lupa. Sa Filipos 3:12-14, sa paksa ng pagkakaroon ng buong karunungan ni Kristo, sinabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay nahahantong sa langit. Gaya ni Apostol Pablo, dapat tayong magpatuloy ng buong sikap sa pagkakaroon ng mas malalim na kaalaman sa Diyos kay Kristo. Ang paglago ng Kristiyano ay nangangailangan ng radikal na pagsasaayos ng mga prioridad, pagbabago ng layunin mula sa pagbibigay kasiyahan sa sarili patungo sa pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Ang susi sa paglago ay pagpapatuloy, pagtatyaga at pagsasagawa ng mga bagay na alam nating makakapaglapit lalo
sa Diyos. Ang mga gawaing ito ay tinutukoy ng mga spiritual na disiplina at kinapapalooban ng mga gawain gaya ng pagbabasa, pag-aaral ng Biblia, pananalangin, pakikisama sa kapwa mananampalataya, paglilingkod at pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. Gayunman, kahit gaano pakahirap ang ating pinagdaanan sa pagsasakatuparan ng mga bagay na ito, hindi posible na magawa ang mga bagay na ito kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sinasabi sa atin sa Galatia 5:16 na dapat tayong lumakad sa Espiritu. Ang salitang Grego na ginamit sa salitang paglakad ay aktual na nangangahulugang lumakad ng may malinaw na layunin sa isipan. Sa parehong kabanata, muling binanggit ni Apostol Pablo na dapat tayong lumakad sa Espiritu Santo. Sa puntong ito, ang salitang Grego na isinalin sa salitang Tagalog na paglakad ay nagtataglay ng ideya na unti-unting paghakbang, no? Unti-unting paghakbang. Isang beses sa isang panahon, ang kahulugan nito ay ang pag-aaral sa paglakad sa ilalim ng pagtuturo ng isa, ang banal na Espiritu Santo. Ang kapuspusan sa Espiritu ay nangangahulugan na nabubuhay tayo na kontrolado ng banal na Espiritu araw-araw. Habang nagpapasakop tayo sa pagkontrol ng banal na Espiritu, makikita din natin ang pagdami ng bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Galatia 5:22-23. Ito ang mga katangian ng kalaguang espiritual. Nang tayo'y maging Kristiyano, binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating kailangan para sa paglagong espiritual. Sinabi sa atin ni Pedro na tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Pangalawang Pedro 1:3. Ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng lahat at ang lahat ng paglago ay nakakamit natin sa biyaya sa pamagitan niya. Ngunit, mga kaibigan, responsable tayo na magdesisyong sumunod. Tinulungan tayong muli ni Pedro upang maunawaan ito. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito, mga kaibigan, ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin nating idagdag sa ating pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, ang pagiging makadiyos, ang inyong pagiging makadiyos
ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang ito, yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang pagiging epektibo at mabunga sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo ang esensya ng kalaguang espiritual. Nang sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad na pagsumikapan ninyo na higit sa lahat ang paghaharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kasama na rito ang pagbibigay niya sa kanila ng sapat na kaalaman upang mapatatag at mapatibay nila ang kanilang mga pananampalataya. Panangunahin na sa lahat ang ipinagkaloob sa mga alagad, ang pag-ibig. Si Apostol Pedro sa kanyang sulat ay nagsabi na mula sa pagkaunawa natin sa katuruan ni Kristo ay patatagin ang ating pananampalataya at idagdag parito ang pagkakilanlan ng paglago. Ayon sa pangalawang Pedro 1:3-8, tinanggap natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa pamamagitan ng simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Ang katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Para sa mga hindi pa mananampalataya, ang katotohanan ay hindi pa nahayag. Hindi pa ito malinaw sapagkat may talukbong na inilagay sa ulo nila ang dyablo upang hindi nila mabatid ang katotohanan. Ayon sa pangalawang Korinto 4:3-6, at kung ang aming ibanghilyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa ating mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Kaya nga dahil sa ang Diyos ang source o pinagmulan ng kaliwanagan, tayo ay nagsisampalataya sa Kanya
sa pamagitan ni Kristo Jesus ay maging mga ilaw tayo na gagabay sa mga nadirimlan at nangaliligaw. Gamitin natin ng wasto ang ilaw na ito na suma sa atin. Sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita ninyo ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hiniling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, liwanag buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at amen.